natin. Ang Panginoon, siya talaga ang nag-iisang laging nandyan. Ang Panginoon, siya yung nagbibigay ng lakas, ng pag-asa, ng direksyon sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. At ito ay patunay na sa araw-araw, kailangan talaga natin ang Diyos dahil alam natin, sa Kanya natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan at kalakasan. Amen po ba? Amen. Kaya sa umagang ito po, tayo po ay tumayo at ialay natin ang ating mga puso sa Kanya sa araw na to. Tayo po ay magpuri at magpasalamat sa Kanya sapagkat siya ang ating kalakasan at sandigan. Lord, we lift up your name on high. Hindi kaming magsasawa na lumapit sa iyo. Di ako magsasawa lumapit sa iyo. Araw at gabi ng buhay ko, ikaw, Jesus, ang nais ko. Dahil ikaw ang aking kalakasan, pag-asa at buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Minsan pa, Panginoon, di kami magsasawa lumapit sa iyo. Araw at gabi ng buhay ko, ikaw, Jesus, ang nais ko. Dahil ikaw ang aking kalakasan, pag-asa at buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Kaya saya-saya ng puso kong ito, damang-dama ang lakas na galing sa'yo. Pag-ibig mo'y umaapaw sa buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Di ako magsasawa, Panginoon. Di ako magsasawa lumapit sa iyo. Araw at gabi ng buhay ko, ikaw, Jesus, ang nais ko. Dahil ikaw ang aking kalakasan, pag-asa at buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Kahit saya-saya ng puso kong ito, damang-dama ang lakas na galing sa'yo. Pag-ibig mo'y umaapaw sa buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Di ako magsasawa lumapit sa iyo. Araw at gabi ng buhay ko, ikaw, Jesus, ang nais ko. Dahil ikaw ang aking kalakasan, pag-asa at buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Napakasaya namin, Panginoon. Kaya saya-saya
Panginoon, mabuhay kung kami ay wala sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ang inyong salita ay buhay sa amin. Binibigyan niyo po kami ng kalakasan, ng landas, at ang inyong salita ay patuloy na binabago kami, pinapalakas at ginagabayan. Ito ay walang hanggan at tunay na makapangyarihan, Panginoon. Panginoon, sa oras na to, sinusuko namin ang aming mga iniisip, mga nadarama, Panginoon. Patuloy niyo kaming gabayan ng inyong salita na hindi kailanman nagbabago. Salamat, Panginoon, sa inyong salita. Sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigkas. Sa sakit at karamdaman, sa latay mo, Jesus, angkin ang kagalingan. Salita mo, panghawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salamat, Panginoon, sa inyong salita. Pagkalito at kaguluhan, sagot mo ay kapayapaan. Sa mundo ay kahirapan, yaman ko ay sa iyo natagpuan. Salita mo, panghawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Minsan pa, church, awitin natin sa kabila ng lahat ng kaguluhan, kahirapan sa mundong ito. Ang salita ng Diyos ang ating kapayapaan. Pagkalito at kaguluhan, sagot mo ay kapayapaan. Sa mundo ay kahirapan, yaman ko ay sa iyo natagpuan. Salita mo, panghawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo, panghawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Jesus, ikaw ang salita ng buhay. Tanging ikaw ang nagbibigay kahulugan.
magsamba at awitin sa inyo. Madalas, Panginoon, nakakaligtaan namin na ipahayag ang aming lubos na pangangailangan sa inyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung kami ay may pusong nakakalimot, pusong palalo. Pero kami, Panginoon, ay lumalapit sa inyo ngayon ng may mapagkumbabang puso, may pagkilala na kailangan ka namin sa lahat ng oras, O God. Tanggapin niyo po, Panginoon, ang awitin ng aming mga puso sa umagang ito. Ang aking dalangin, O Diyos ay dinggin. Ako ay turuan, lagi kang sundin. Di ko kaya lisanin ka. Liban sa'yo ako'y walang pag-asa. Wala nang bihagin ang aking puso. Kalayaang tunay ay aking natamo. Kahulugan ng buhay ko, Jesus, natagpuan lamang sa'yo. Kailangan kita, wala nang iba. Ikaw ang sandigan, lakas at sigla, at sa landas ng aking buhay. Ikaw ang kailangan hanggang sa walang hanggan. Ang aking dalangin, O Diyos ay dinggin. Ako ay turuan, lagi kang sundin. Di ko kaya lisanin ka. Liban sa'yo ako'y walang pag-asa. Wala nang bihagin ang aking puso. Kalayaang tunay ay aking natamo. Kahulugan ng buhay ko, Jesus, natagpuan lamang sa'yo. Kailangan kita, wala nang iba. Ikaw ang sandigan, lakas at sigla, at sa landas ng aking buhay. Ikaw ang kailangan
Salamat, O Diyos, sa pagkakataon na ito na makapagbigay kami ng papuri at pagsamba sa iyo. Salamat, O Diyos, sa binigay niyo pong pagkakataon na kami ay mabuhay. Lord, sa oras na ito ay dalangin namin ang inyong pagsama, paggabay, minister to each one of us, O God. At naway lahat ng mga matututunan namin sa araw na ito ay ma-i-apply po namin, Panginoon, hindi lang sa araw na to, kundi sa rest ng aming buhay, Panginoon, na kami ay nagsasamba at nagsaserve sa inyo. Maraming salamat, O God, at itinataas namin lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Akaupo na po tayo. Good morning. Magandang umaga po sa ating lahat and salamat sa Diyos sa magandang araw at magandang panahon na kayang binigay sa atin. Sino po bang napuyat kagabi sa finals ng NBA Olympics? No? USA versus France para sa gold medal. Sorry, yung Pilipinas hindi talaga nakapasok. But we praise God sa kanyang kabutihan, and also siguro marami ang natutuwa for the month of August dahil ang daming holiday, di ba? So for this month of August, meron atang 3 holiday, and I think na siguro a lot of us ay nakaredy na ang mga vacation leave, ang mga sick leave, dahil sa mga long weekend. And siguro may iba na pinayagan na mag-extend din ng bakasyon, at meron ding hindi pumalad na magkaroon ng extended vacation. So, please tell your seatmate, makinig tayo sa salita ng Diyos. And I hope that we will listen to God's word this morning as we approach His throne of grace and as we listen to His word. Patuloy pa rin po tayo sa ating series na ating pinamagatang Not Just a Book. Paki-next po yung slide natin. And this is a series where we talk about the importance of God's Word, especially talking about the Bible. Diba? So how often do we read the Bible? Naging parte ba siya ng buhay natin or ng ating everyday na schedule? Our daily routine. Are we reading the Bible on a daily basis and applying God's Word in our life? Okay, next po. So we talk about the Bible in this series we call Not Just a Book. And as we know, this is not just a book. We've talked about it last Sunday that the Word of God is living and active. Ito po'y buhay. Ito po'y nagbibigay buhay. And it's a book that is written by a lot of people, yet it gives one important message about God, about us, and about Jesus Christ. So this morning, let me talk to you or share to you about how God's Word gives life. Paano po ba nagbibigay buhay ang salita ng Diyos? Most of us know these 2 shows, Pinoy Big Brother and Deal or No Deal. Diba? Alam po natin yung show na to. Siguro ang basa atin ay binabantayan to kasi I think meron na daw mga housemates ngayon sa bahay ni Kuya. So sino po bang bumabiyahe papuntang Quezon City at nadadaanan yung Pinoy Big Brother house? Or some of us siguro nakapapicture na sa harap ng bahay na to. You know, in talking about this show, there are 2 important characters sa show na ito, and they are very crucial. And they have one thing in common. Itong dalawang ito ay hindi natin kilala kung sino. Sino po ba sila?
si Kuya, at si Banker. Di ba? Ito yung mga tao na we call enigmatic, the unknown. Ewan ko ba kung kilala na ba or na-reveal na ba kung sino tong dalawa? Siguro wala pa, no? Hindi pa na-reveal. They are very crucial characters in these shows. So si Kuya, siya yung nagbibigay ng task sa mga housemates. Hindi nila kilala, but they only hear a voice. And then si Banker is someone who makes the offers, di ba? Kung ilan yung i-offer niya, depende sa mga nabuksan na mga briefcase. So kung malaki yung naiwan, natitirang pera, mag-offer siya ng malaki. So they have one thing in common, they remain unknown. Hindi po natin sila kilala. Now when I read about the Bible, there is also a being, meron isang person wherein parang enigmatic siya. He is very mighty that he seems unknown. But here's the difference between that person. The person we call God. Hindi po siya si Kuya, but He is our Father. Hindi po siya ang banker, but He is our provider. And the great thing about the God that is written in the Bible, unlike these two, is that God is not unknown. Okay? Hindi po siya tulad ni Kuya or ni Banker na hindi natin kilala. But God's Word reveals who He is. What's His identity? Anong klaseng person po ba siya? So we can read about Him and we can know about Him. So let me give you 3 things or 3 reasons why God's Word gives us life. Paano po ba nagbibigay ng buhay ang salita ng Diyos? Number 1, as we know, God's Word gives life because it reveals the identity and the nature of God. Ito po yung pinaka number 1 na reason bakit nagbibigay ng buhay ang salita ng Diyos. Because it reveals who God is. In fact, in the first verse, sa unang passage po sa Biblia, ano po ba yung first passage? Genesis 1:1. Andiyan po natin makikita that in that simple sentence, we see who God is. Nare-reveal po kung sino ang Diyos. What does it say? In the beginning, God created the heavens and the earth. This is a very big statement na lahat po ng paniniwala natin ay nakatungtong sa passage na ito. That God is God, He is revealed, and it is revealed that He created everything. Tandaan niyo po, nakatungtong po ang lahat ng paniniwala natin na may Diyos. Na ang Diyos na ito ay may likha at we can know that someone did create us. Nireveal nito kung saan tayo nanggaling. Nireveal nito kung sino ang Diyos at kung ano pong ginawa niya. He created us. The Bible reveals God's identity. Scripture tells us na lahat po na nangyayari dito sa mundo ay hindi po aksidente. Diba sabi nila yung tao ay nagmula daw sa unggoy. Maniniwala ba ka? Tingnan mo yung katabi mo. Hindi naman niya mukhang unggoy. Ang gwapo at ang ganda-ganda niyan. Sasabihin mo lang unggoy. But Scripture tells us and reveals to us na lahat po tayo ay nilikha ng isang makapangyarihang Diyos. Amen. Sabihin mo yung katabi mo, hindi ka unggoy. Ginawa ka ng Diyos in His own image. So the Bible reveals to us who God is and what He has done. The Bible reveals to us that He is a God of love, that He is a God of justice, that He is good, that He is faithful, that He is holy.
And He is pleased with people who live according to His character. As I've said before, siguro sa mga preaching ko, the worst thing or the scariest thing that could happen is that when a person does not know God. Ito yung pinaka nakakatakot kung ang tao ay walang Diyos. Dahil ang taong walang Diyos ay walang pakialam kung sino ang Diyos, kung sino ka, kung anong ginagawa niyang mali. It's scary. Because a person who does not know God does not fear God. Secondly, because it reveals who God is, it also reveals who we are. Yan po yung katotohanan yan. When we know our Savior and our Creator, we know who we are. The more we know God, the more we know about our purpose. Siguro isa yun to sa the saddest thing that could happen to a person is when he realizes he has no purpose. Yun yung nakakatakot eh. Yung nalaman mo na yung buhay mo ay wala palang silbi at walang katuturan. Di ba? It's scary. And when we think that we have no purpose, we think that everything we do, we think that ourselves are worthless. Wala tayong halaga. That's why when we said God created the heavens and the earth and everything in it, it reveals our purpose. Siguro, sumagi na po sa mga isip natin ang tanong na to. Bakit ba ako nandito sa mundong ito? Ano ba yung ginagawa ko dito? Bakit ba ako buhay? Sa dami ng masasakit na nangyari sa buhay ko, may katuturan pa ba ang buhay ko? Do I serve a purpose? Does my life have meaning? You know, it's a very deep question that all of us should be asking ourselves. Sometimes mahirap yung feeling mo, wala ka ng meaningless yung life mo, at wala ka pang pera. Di ba? Yung pinakamapait talaga yun. Depressed ka na, wala ka pang pera. You know, it's very hard to think about life and having no purpose, having no meaning. But the truth is, when we read God's Word, pag ating isinabuhay ang salita ng Diyos, we will find meaning and purpose. Why? Because the Bible brings us closer to life's meaning. When just reading Genesis 1:1, we find meaning. Bakit? Because creation must live for the purpose of its creator. Yun po yun. When we say God created the heavens and the earth, it means na yung lumikha sa atin ay may purpose para sa ating mga nilikha. So God's Word gives life because it reveals us life's meaning and life's purpose. And that is to live for our Creator. Marami po sa atin ang namumuhay with the purpose of just for ourselves, di ba? Creation living for its own purpose. Yun yung mahirap. Because when we live for our own purpose, nauubusan tayo ng meaning sa buhay. Because the limit of our purpose ay nakakahon lang doon sa sarili nating pananaw. But when we live for the purpose of our Creator, our purpose expands. Mas lumalawak yung pananaw natin sa buhay. So we as creation should live according to God's purpose. And how do we do it? We find it right here through God's Word. Nandito po ang meaning ng buhay. Secondly, God's Word gives life because it contains and reveals the story
of our salvation. Now, don't get me wrong. Marami pong kwento sa Biblia na hindi magandang ending. Ano po ba yung show na or palabas na watch mo na hindi maganda yung ending? Meron ba kayo nabasa no na bad ending or pangit yung ending niya? They didn't live happily ever after. We always like good endings, di ba? Gusto natin yung movie na pinanood natin, maganda yung ending para sa bida. Siguro inapi siya or marami siyang pinagdaanan. Gusto natin manalo siya. Gusto natin maging matagumpay siya doon sa mga challenges and trials niya. But you know, the Bible doesn't always have good endings with its characters. Di ba? As the Bible is not all good stories, especially the story of Genesis, of Adam and Eve. Diba? Na nalaman natin na tayo'y nahulog sa kasalanan, lahat po tayo ay nagkaroon ng problema sa kasalanan. As Romans chapter 3 verse 33 tells us, meron tayong problema sa kasalanan. But the good thing is, as the Bible tells the bad story of sin, it also tells the story of victory over sin as Jesus has justified us freely. There was a problem, but there was also a solution. And all are justified freely by His grace through the redemption that came from Jesus Christ. In Romans chapter 3 verse 24. Now, this is actually the main reason bakit nagbibigay buhay ang salita ng Diyos. It's because it contains the life-giving story of Jesus. Ito po yung pinakarason bakit nagbibigay buhay ang salita ng Diyos dahil sa istorya ni Jesus. One of the most amazing things that has ever happened for us is the life of Jesus Christ recorded in the Bible. And all of the things, lahat po na nakasulat ito, points out to the person of Jesus Christ. From the Old Testament to the New Testament, they point out to Jesus Christ. Now, the Bible is unique because it contains the life-giving story of Jesus. It contains His life, it contains His work, it contains His death, and it contains His resurrection. Kaya po, bilang mga Kristiyano, bilang isang pananampalataya, it's more than just a church. It's more than just a congregation. The Bible is unique. Christianity is unique because it contains the character called Jesus Christ. And His life, His work, His death and resurrection gives us life. I know church can be defined by a lot of things. Marami pong, siguro, pag may mini-mention na church sa atin, may mga bagay talaga na lumalabas sa isip natin. Diba? Example, when you talk about this church, anong sinasabi? Ay, ang ganda ng simbahan nila. Diba? Parang may ganun. There's always a description tied to a certain church. Pag minention mo ito isang church, sabihin nila, uy, maganda yung preaching dyan. Magaling yung pastor. Diba? Parang ganun. When you talk about a church, sabihin na, maganda yung praise and worship nila, maganda yung production nila, maganda yung stage nila. Sometimes a church is defined by something. Either the church, either the pastor, or yung isa, doon tayo mag-church kasi maraming artista nagsisimba doon, di ba? Parang may ganun. Ganun yung purpose sila magsimba, hindi para ma-meet si Jesus, kundi para ma-meet yung mga artista nagsisimba doon. Church can sometimes be tied to a lot of things,
And it becomes the definition of the church. Di ba? Maganda yung simbahan, magaling yung praise and worship team, maganda yung mga singer, magaling yung service. Meron pa yung simbahan na narinig ko. Doon tayo mag-church. Bakit? May kain after ng simba. Ano yung purpose? Yung kain. The church can be defined by a lot of things, but Jesus should be the center of the church. What distinguishes a church, ano pong nagkaiba sa simbahan, ay hindi po dahil sa simbahan nila, sa building nila, sa mga upuan, dahil aircon yung simbahan. The church is defined because Jesus is there. Jesus should be the center of the church. The church is tied to the person of Jesus. Kaya po, pag may nakita kayong simbahan at binibida yung sarili nila, hindi si Jesus, ay naku, umalis na po kayo dyan. Binibida po yung kanilang everything extravagant. Maganda, okay naman yan. Yung maganda ang stage, diba? Because nakaka-con din talaga, nakaka-relax. Okay naman yan talaga yung aircon. Hindi naman yung kasalanan magka-aircon yung simbahan eh. But you know, Jesus should be the center of any church. Not anything else. Hindi po binibida yung pastor, hindi po ibinibida yung leader, hindi po ibinibida yung anong physical qualities ng simbahan. But ibinibida lamang po si Panginoong Jesus. That is what defines a church. Even Paul had this problem. Nagka-problema po si Pablo sa bagay na ito. Dahil marami pong mga sinasabi nilang mga leader or mga pastor or mga apostoles na iba ang pinipreach. Iba yung mga itinuturo. That's why he made it a point in Colossians chapter 1 verses 20 to 29 that Jesus only is our message. Anong sabi niya? He, Jesus Christ, is the one we proclaim. Yan lamang po ang itinuturo at sinasabi ni Pablo na dapat ituro ng simbahan. Admonishing and teaching everyone with all wisdom so that we may present everyone fully mature in Christ. Sinabi ni Pablo, dito ko inuubos ang lakas ko. Dito ko pinapagod yung sarili ko. Just to preach Jesus Christ. Sometimes yung simbahan napapagod sa ibang bagay. Hindi siya napapagod sa pag-share ng mensahe ni Jesucristo. Di ba? Napapagod siya sa ibang bagay. Napapagod siya sa mga activities niya. Napapagod siya sa pagluluto ng pagkain. Napapagod siya kakakain. But Paul tells us, the one thing that I strenuously contend with all the energy I have is Jesus Christ. Yun lamang po ang mensahe ng Biblia at dapat maging mensahe ng simbahan. The church and God's Word only contends to the life-giving message of Jesus Christ. That's why kinakanta natin, di ba? Jesus only is our message. Meron po tayong hymnal na ganyan po. The hymn of Kamakop, Jesus only. Kaya po pag may naririnig kayong ibang mensahe, nako, matakot na po kayo. Dahil ito lamang po ang inuutos sa atin. To give the story of Jesus Christ. The only thing that we should strenuously contend is to preach Jesus. And lastly, God's Word gives life because it reveals the future destiny of glory. No, the Bible is not just a history book.
Siguro marami sa atin na yung Bible, it just talks about history. It just talks about Jesus. Yung mga bagay na lumagpas na natapos na. But no, the Bible is also a book of prophecy and promises. Mga pangako at mga propesiya. In our statement of faith, kung iyo pong babasahin ang statement of faith ng Kamakop, we talk about Jesus as our Savior, Sanctifier, Healer, and Coming King. Stress natin yung Coming King. Kasi yung Coming King is future pa yun. The Bible promises that Jesus is coming. That is a promise and a prophecy. Sometimes kung may taong mangungutang sa'yo, at sometimes, sasabihin niya, babayaran kita bukas. Ano po yung ine-expect niyo? Babayaran kayo o hindi? Because He said, babayaran kita bukas, magkakaroon ka ng pag-asa, di ba? Ay, babayaran ako bukas. Pag kinabukasan, hindi nagbayad, anong magiging feeling mo? Feeling mo betrayed ka, ang sama ng loob mo. Di ba? Because you had hope. Nagkaroon ka ng pag-asa na babayaran ka kinabukasan. At yung kinabukasan ay umabot na lang 1 taon. Anong mangyayari? Wala ka ng pag-asa. Yung iba, no, anong ginagawa nila? Ipopost na lang sa Facebook. Itong taong to, huwag kayong magpapautang, hindi ito nagbabayad. The thing about promises and prophecy is that it gives hope. Hebrews chapter 9 verse 28 tells us, so Christ having been offered once to bear the sins of many will appear a second time. Not to deal with sin, but to save those who are eagerly waiting for Him. We wait in hope. The Christian does not only live in faith, he also lives in hope. And the good thing is, ang Diyos ay hindi tulad ng tao na hindi gagawin yung kanyang pinangako. Hindi siya tulad nung nagpa-promise sa'yo na babayaran kita bukas, besh. No. He fulfills His promise. Scripture tells us that God's Word does not only give life, it also gives hope. That is the thing and the proper response to God's promises. The proper response to God's promises is for us to give hope. Is for us to have that hope that God will fulfill His promise. And ito po talaga ang bagay na nagde-define sa ating pananampalataya. In Hebrews chapter 11 verse 1 tells us, now faith is the assurance of things hoped for. Hindi lamang po tayo naghihintay dahil, sige, baka mangyayari or baka hindi. We wait because we know that God fulfills His promise. We hope for the things, the conviction of things not seen. Ganun po talaga ang pananampalataya. Sometimes, it's seeing, it's believing, even though we're not seeing it. It's hoping for the assurance of a promise. Kaya, brothers and sisters, God's Word gives us life because it gives hope. Nagbibigay siya ng pag-asa sa atin. Pag-asa sa mga pangako ng Diyos. Pag-asa sa mga mangyayari na Kanyang ipinangako. Pag-asa sa mga propesiya na nakalagay sa Biblia.
the promise of Him taking us to where He is. No, faith in Jesus Christ is not just believing in Him and what He has done for you, but holding on to the hope that He will come back again. You know, Christianity is not just a religion for the present. Sometimes ito yung kwa natin. Ito yung paniniwala natin that Christianity is just for the present. Dapat maging Kristiyano ka sa mga ginagawa mo sa araw-araw. It's not just a faith for the present, but it's also a faith for the future. Because we truly believe that number one, God exists, that He came here, and that He will be back a second time. So the Bible is a book of life, and it's also a book of hope. Hindi lamang siya libro ng buhay, mga kapatid. Isa rin siyang libro ng pag-asa. No, in this life, there's a lot of things going on and feeling natin, parang nagwo-worse ang mga bagay. May mga lindol, may mga baha, may mga gera. These are just some of the things that we see and that we know na malapit na talaga ang pagbabalik ni Jesus. The signs of the times, as they say. But ito po ang ating pinanghahawakan. Ang pag-asa na binigay sa atin ng Diyos. That He will be back. That He will come back. Let us pray. Lord, we thank You for Your message. That, Lord, Your book and Your word is a word of hope. It's a word that gives life. It's a book, Lord, that reveals who You are. Salamat po, Diyos, sa mga bagay na nakasulat dito. Salamat po, Diyos, sa assurance. Because we know that You, God, keep Your promises. You have revealed Yourself to us, and You have given us life, O Lord. In the 4 Gospels that You have given to us, Lord, You have revealed that You have sent Your beloved Son, na yung pong pinadala si Jesucristo, na aming tagapagligtas. At salamat po, Diyos, dahil nakasulat dito na lahat ng naniniwala sa Kanya ay yung pong ililigtas sa kapahamakan, sa parusa ng kasalanan, galing sa kamatayan. Lord, indeed, this book has given us life. This book, Lord, has revealed to us Your story of salvation. Salamat po, Diyos. At iyo pong binigay ang salitang ito, that we believe not in blind faith, not because we are unsure, but Lord, kami po'y naniniwala. We are sure and we are assured, O God, of who You are, of what You have done, and what You will be doing for us in the future. Help us, Lord, cling on sa salitang ito, na ang Iyo pong salita ay maging parte naming buhay. At sa araw-araw, Lord, we cling to the hope that You will fulfill Your promise. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. God bless us all. Magandang umaga po sa ating lahat. Para po sa ating tithes and offerings, gusto ko lang pong tanungin sa inyo muna. Sino po sa atin ang nag-aalala sa provision ni Lord? Kung sapat po ba ang meron tayo para sa ating pangangailangan? Pwede ko po bang makita ang pagtaas ng inyong mga kamay? Ako din po. Ayan. I believe one way or another, meron po tayong mga worries sa ating
utak, sa ating puso kung paano nga ba mapupunan yung mga pangangailangan natin. Dahil po dyan, gusto ko pong basahin ang parabola ng masugid na kapitbahay na matatagpuan sa Lucas 11 verses 5 to 10. Sinasabi po dito, sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay nating isang hating gabi, isa sa inyong nagpunta sa isa ninyong kaibigan at nakiusap. Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kaibigan mong nasa loob ng bahay. Huwag mo na akong gambalain. Nakatrangka na ang aking pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon para bigyan ka ng inyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan, babangon siya dahil sa kanilang babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. So, alam po ng Diyos ang ating laman ng ating puso, mga alalahanin po natin, at mga pangangailangan. So, sa parabola po na ito, nakita natin na sa pagpupumilit ng kapitbahay ay binigyan siya ng 3 tinapay. At sa salita ng Diyos, inaanyayahan niya tayong humingi, humanap at kumatok sa Kanya. Kaya naman po, huwag tayong mag-alinlangan na ibigay kung ano ang karapat-dapat sa Diyos. Ang ikapo at ang mga offerings natin para sa Kanya. Dahil po dito, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at ibigay ang ating tithes and offering. Lahat po tayo ay tumayo upang manalangin sa Diyos. Pikit po natin ang ating mga mata. Makapangyarihan na Diyos, maraming salamat po pagkat alam nyo ang aming pangangailangan at lahat po ng aming iniisip at mga alalahanin. Ibinibigay po namin ang karapat-dapat para sa inyong ikapo at aming mga offerings. Naway ang binalik po namin sa inyo ay magamit para sa ikakabuti at ikakalawak ng inyong salita para sa lahat. This we pray, Lord, in Jesus' name, Amen. Thank you, Shai. And once again, good morning po sa lahat. Binagsagan na talaga tayo ng ulan. But praise God, no, kasi sa malamig na panahon. And meron lang po tayong ilang mga announcements. First of all, we would like to greet those who are celebrating their birthdays for the month of August. So marami-rami po sila. So August 5, we have Pastora Kat Dordas. August 6, Sister Den Dordas. August 7, Brother Sherwin Ramirez. Wow. August 7, Sister Hazel Changson. August 12, Brother Edward Pangilinan. August 15, Brother Jerome Lopez. August 16,
Pastor Richard Rojas. August 17, Brother Bok, Kuya Michael Lordas. 28, Brother Alfie Palencia. Uy. And lastly, August 28, Brother Kenneth Ablong. So, kung ma-meet nyo po sila, ang mga taong ito, kindly greet them a happy birthday. And kung meron kayong gift or prayer sa kanila, mas better. So, we would also like to welcome our visitor for this morning, Sister Rona Sumogat. Nandun po sa gilid. So, si Sister Rona po ay ating bisita and she was also here last Wednesday sa ating prayer meeting. And patuloy pa rin po ang prayer meeting natin every Wednesday. So you can join us in prayer. Kung meron din po kayong mga concern, you can also send your prayer concerns sa ating GC or sa ating page sa Facebook. And marami po tayong mga bumabalik na nagsisimba and we welcome them again here at ACGC. And also, there's a CMT meeting. So CMT, meron po tayong CMT meeting right after this service. And lunch will be served. So tayo po tayo as we close this service in prayer and for our last song. Calling the praise and worship team. Sabi sa James 1:22 na wag lang daw po tayong maging tagapakinig ng salita, kundi ito'y ating isabuhay. At sa pagtugon natin sa mensahe ng Diyos sa atin sa umagang ito, ipanalangin natin na tayo'y patuloy na turuan niyang maging mapagkumbaba, magtiwala at sumunod sa kanyang salita. Ipanalangin natin na tayo ay tulungan niya na maging tapat sa pag-aaral, sa pagbabasa din ng kanyang salita. Sige po, tayo'y umawit sa ating Panginoon. Ipanalangin natin na, Panginoon, turuan mo po kami na maging tapat ang aming pagpuri, pag-awit sa inyo. Kaya magkunwari sa'yo, O Diyos. Hindi ko na kaya itago ang aking nararamdaman, pagkat ang nais mo sa akin maging totoo sa'yo. Kaya ako'y lumalapit upang turuan mo ako. Turuan mo akong magpuri sa'yo. Turuan mo maging totoo ang awit ko, pagkat pati mo ang aking nararamdaman, maging aking puso at aking isipan. Turuan mo ako, turuan mo ako, Diyos. Turuan mo ako, sa'yo'y sumama. Minsan pa, ialay natin ang ating puso sa Panginoon. Hindi ko na kaya magkunwari sa'yo, Diyos. Hindi ko na kaya itago ang aking nararamdaman, pagkat ang nais mo sa akin maging totoo sa'yo. Kaya ako'y lumalapit upang turuan mo ako.
puso at aking isipan. Turuan mo ako, turuan mo ako, Diyos. Turuan mo ako, sa'yo'y sumamba. Minsan pa, Panginoon, turuan mo kami. Turuan mo akong magpuri sa'yo. Turuan mo maging totoo ang awit ko. Pagkat batid mo ang aking nararamdaman, maging aking puso at aking isipan. Turuan mo ako, turuan mo ako, Diyos. Turuan mo ako, sa'yo'y sumamba. Let us pray. O Diyos, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong salita for revealing yourself to us. And that we, O Lord, would know you and would worship you. Salamat po sa iyong kabutihan, sa lahat po ng mga biyaya na iyong binigay. Especially, Lord, sa biyaya ng iyong kaligtasan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Lord, as we leave this place, may we carry on, Lord, the message of the life-giving power of your word, of the life-giving power, the story of Jesus Christ. Lord, ay iyong salita po ay buhay. Ang iyong salita po ay nagbibigay buhay. Diyos, salamat po dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na dakila sa aming buhay. Lord, I pray for your blessing upon us. I pray for your grace this morning, O God. Nawa po ibigyan mo ng lakas ang mga may kahinaan. Lord, we pray for blessing sa aming pag-uwi, sa pagbabalik namin sa mga trabaho, sa aming mga opisina, sa aming mga tahanan, O Diyos. Bigyan mo po kami ng lakas. Bigyan niyo po kami ng guidance. Bigyan niyo po kami ng grasya. Lord, may we experience your presence saan man kami mapadpad. At Lord, we pray na iyong buhay at iyong pag-ibig ay amin pong may pasa at may bigay sa aming kapwa. Lord, we release blessing. We release your grace upon everyone here this morning. And may we live, Lord, in joyful hope and assurance that you, O God, indeed keep and fulfill your promises. Now I say, Jesus, as you exit this place, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you. The Lord turn His face toward you and give you peace now and forever. Amen and amen. God bless us all and happy Sunday sa lahat. As you exit this place, magkamustahan po tayo and greet that person